Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1911. Ang enerhiya ng espada ay lumikha ng nakabibinging huni habang hinihiwa nito ang hangin sa maliliit na piraso. Mabilis na papalapit ang atake kay Xiam, at ramdam na niya ang krisis na kakaharapin niya nang mangilabot ang kanyang balat dahil sa enerhiya ng espada na bumalot sa kanya. Sinubukan niyang umiwas ngunit tila nakabaon ang kanyang mga paa sa lupa. Kahit isa na siyang level 5 Supreme Saint, nakaramdam pa rin siya ng matinding kaba sa pagharap sa marahil ay pinakamahirap na kalaban niya hanggang ngayon. Habang papalapit ang atake ni Severin, mabilis na kumilos si Xiam at iwinagayway ang kanyang kamay upang maglabas ng isang maliit na tansong kalasag mula sa kanyang storage ring. Pagkalabas ng kalasag, agad niya itong pinasukan ng napakalakas na espiritual na kapangyarihan. Mabilis na lumaki ang kalasag hanggang sa kasing laki ito ng gilingang bato. Bagamat ang aurang nakapaligid dito ay nagpapahiwatig na isa lamang itong low-grade na espiritual na sandata, pinandi ito ni Xiam sa loob ng maraming taon at itinaas ang kakayahan nitong magdepensa sa napakataas na antas. Ang kalasag ay halos naging bahagi na ng kanyang katawan, isang tunay na ekstensyon niya. Nang tumama ang enerhiya ng espada sa kalasag, mahigpit na hinawakan ni Xiam ang kanyang Black Eye Sword na may bakas ng determinasyon sa kanyang mga mata. Inisip niya sa sarili, kung tiisin ang enerhiya ng espadang ito at makalayo sa kanya, baka magkaroon pa ako ng pagkakataong baliktarin ang sitwasyon. Inakala ni Xiam na masyadong inosente si Severin, at pakiramdam niya ay hindi makatwiran ang pagtanggap ni Severin ng hamon mula sa isang mas mataas ang antas na kalaban. Ipinakita ni Severin ang pambihirang talento sa pag-abot sa level 4 Supreme Saint sa loob lamang ng 2 buwan, ngunit may agwat pa rin sa lakas kumpara sa narating ni Xiam. Gayunpaman, naniniwala si Xiam na hindi magiging madali ang talunin si Severin. Ang pagiging kabilang niya sa top 10 ng Prodigy rankings ng Grundy Uno Sect ay patunay ng kanyang lakas, na tiyak na mas mataas kaysa sa maraming piling disipulo. Bukod pa rito, nakainom pa siya ng Savage Repeal upang pansamantalang itaas ang kanyang antas sa level 6 Supreme Saint. Biglang naputol ang mga iniisip ni Xiam nang marahas na bumangga ang liwanag ng espada ni Severin sa tansong kalasag. Bang! Isang nakabibinging dagandong ang sumabog, at isang marahas na shockwave ang humagupit sa paligid na parang bagyo. Pinrotektahan ni Xiam ang sarili, ngunit patuloy na tumitindi ang presyon dahil nasa mismong sentro siya ng pagsabog. Para bang may isang bundok na dumadagan sa kanyang dibdib, at pinipigilan ang kanyang paghinga. Dahil sa matibay na depensang ibinigay ng kalasag, nakaiwas si Xiam sa malubhang pinsala. Bagamat nagtamo lamang siya ng mga gasgas, itinapon siya ng mahigit 30 talampakan palayo. Napansin ni Severin na sandaling nawala sa focus si Xiam, at isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Kailangan kong aminin, matapang ka para mag-isip ng kung ano-ano habang kaharap mo ako. Muling umalon ang espiritual na enerhiya ni Severin habang mabilis niyang isinagawa ang susunod na hakbang ng pag-atake kay Xiam. Nagpakawala siya ng isang malakas na suntok patungo kay Xiam, at ang kanyang kamao ay bumagsak na parang maliliit na replika ng araw. True Sun Feast. Halos wala ng oras si Xiam upang makapag-react nang biglang sumiklab ang matinding pakiramdam ng panganib. Gayunpaman, ang kanyang antas bilang isang Supreme Saint ay nagbigay sa kanya ng mga reflex na kasing bilis ng kidlat. Agad niyang itinaas ang kalasag bilang paghahanda sa isang katulad na atake gaya ng dati, ngunit determinadong pinigilan ni Severin si Xiam na magkaroon pa ng ikalawang pagkakataon. Matapos magpakawala ng sunod-sunod na atake gamit ang True Sun Fist, pinasok ni Severin ang espiritual na kapangyarihan ng Scarlet Sky Sword at humiwa patungo kay Xiam. Ang buong kalangitan ay nagliwanag habang ang isang enerhiya ng espada na umaabot ng ilang daang talampakan ang bumaba sa kanya. Ang arena malapit sa Fifth Mountain ay nalukob ng isang maningning na pagbuhos ng enerhiya. Nakaramdam si Xiam ng nalalapit na kapahamakan. Walang gaanong pag-iisip niyang hinarang ang True Sun Fist, ngunit agad namang bumaba ang maningning na liwanag ng espada at malakas na tumama sa tansong kalasag sa kanyang harapan.
Sa sandaling iyon, wala nang nagawa si Xiang kundi panoorin ng may takot habang nagsimulang magbitak-bitak ang buong kalasag. Sumunod ay isang malakas na shockwave ang nagpasabog dito, at ang mga piraso ay nagtilamsikan sa lahat ng direksyon. Nang lumiit ang mga mata ni Xiang sa kanyang nakita, isang masamang pakiramdam ang lumubog sa kanyang dibdib. Ang proteksyon na harang na itinayo niya ilang sandali lang ang nakalipas ay hindi nakayanan ang natitirang lakas ng liwanag ng espada. Napunit ang harang at diretsyong tumama sa kanyang dibdib. Ang artificial na pinalakas niyang level 6 Supreme Saint na antas ay agad na nawala. Dumaloy ang matalim na shockwave sa buong katawan ni Xiang na pinupunit ang kanyang laman. Sa loob lamang ng ilang segundo, siya ay itinilapon palayo na parang bala ng kanyan, at natigil lamang ang kanyang paglipad nang bumangga siya sa isang burol. Isang bungangal na kasing laki ni Xiang ang nabuo sa burol. Siya ay grabing nasugatan at nawalan ng malay. Nailing na lamang si Severin at nagsabi na masyado kang mahina. Unti-unting naglaho ang natitirang liwanag ng espada, at isang ulap ng buhangin ang kumalat sa paligid ng arena habang dahan-daang bumaba si Severin. Ang mga disipulong nanunood ng laban ay kitang-kita na nabigla. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, sabay-sabay silang napabulalas sa paghanga. Ito ba ang lakas ng isang level 4 Supreme Saint? Grabe, nakakatakot iyon. Hindi ko inakalang matatalo si Xiang ng ganoon kabilis. Hindi ko akalaing ganoon kalakas si Severin. Kahit ang ikasampung ranggong henyo ay hindi siya kinaya. Narinig ko na sumali lang si Severin sa sekta 2 buwan pa lang ang nakalilipas. Hindi biro ang talunin si Xiang na pansamantalang tinaas ang kanyang antas gamit ang Savage Repeal. Walang sino man ang nag-akalang mananalo si Severin bago pa man magsimula ang laban. Inaasahang may kalamangan si Xiang dahil ikasampu siya sa Prodigy ranking at pinalakas pa ang kanyang lakas gamit ang Savage Repeal. Nasa panig ni Xiang ang lahat ng tsansa. Ngunit sinuwi ni Severin ang lahat ng inaasahan. Sa kabila ng pagiging isang level 4 Supreme Saint, nagwagi siya laban kay Xiang sa loob ng wala pang 10 galaw. Ang lakas na ipinakita niya ay nag-iwan ng matinding paghanga sa mga disipulo. Dahil sa mga pangyayaring ito, lubos nilang naunawaan ang tunay na kahulugan ng pagiging isang core disciple, na hindi lamang nasusukat sa mataas na antas ang lahat. Tahimik na umalis si Severin sa ilalim ng mga matang puno ng pagkabigla ng mga disipulo at diretso siyang nagtungo sa Alchemy Tower sa 6th Mountain. Nakatayo si Celeste sa harap ng isang payak na bahay na yari sa kahoy na napapalibutan ng makukulay na bulaklak sa tuktok ng bundok. Palihim niyang minamasdan si Severin at kitang-kita ang kanyang pagkagulat nang malaman ang tungkol sa malinaw na tagumpay nito laban kay Xiang sa arena. Ang kanyang magandang mga mata ay nagpakita ng matinding pagkabigla. Kilala ni Celeste si Xiang bilang isang talentadong piling disipulo ng 5th Mountain na may perpektong level 5 Supreme Saint na antas. Ang bawat piling disipulo sa Gronde 1 sect ay may kani-kanyang lakas, at si Xiang na ikasampu sa hanay ng mga prodigy ay kayang humawak ng mataas na posisyon sa alinman sa 4 na pangunahing sekta ng South Sky. Ang balita ng pagkatalo ni Xiang ay nag-iwan kay Celeste ng matinding pagkalito. Humarap siya kay Zelia at nagtanong ng bahagyang nakakunot ang noo. Kakapasok pa lang niya sa sekta ng wala pang 2 buwan. Paano niya nagawang talunin ng ganoon kadali ang isang level 5 Supreme Saint tulad ni Xiang? Ipinaliwanag ni Zelia, marahil ay hindi mo alam na ang binatang ito ay nakapagtala ng breakthrough patungong level 4 Supreme Saint sa loob lamang ng 2 buwan. Napakabihasa ng kanyang kakayahan sa labanan, na kaya niyang talunin si Xiang sa loob lang ng 3 galaw. Maaaring malakas si Xiang, ngunit napatunayan ni Severin na mas nakahihigit siya. Ang bilis ng pagkatalo ni Xiang ay sapat na patunay nito. Nakapukaw ng interes ni Celeste ang paliwanag ni Zelia. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang sinabi niya na kay interesante nito. Inaasahan kong lalo pang titindi ang tunggalian naming mga core disciples sa hinaharap. Si Celeste, ang nag-iisang babae sa 6 na core disciple, ay namumukod tangi sa larangan ng alchemy. Noon pa man ay wala siyang gaanong pakialam sa politika sa loob ng grupo ng mga core disciple, ngunit ang biglaang pagsikat ni Severin ay muling gumising sa kanyang kuryosidad. Samantala, sa isang lumulutang na isla malapit sa 4th Mountain,
Agad na natanggap ni Raymond ang balita ng tagumpay ni Severin laban kay Siam matapos siyang lumabas mula sa seclusion. Hindi na kailangang sabihin, siya rin ay labis na nagulat. Ilang taon na niyang hawak ang posisyon bilang ika-4 na core disciple, at bagamat madali niyang matatalo si Siam gamit ang kanyang antas, hindi niya magagawa ang nagawa ni Severin na lampasan ang sariling level. Nakaramdam si Raymond ng kakaibang panginginig nang mapagtanto niyang naabot ni Severin ang ganoong kahindik-hindik na antas sa loob lamang ng 2 buwan mula nang sumali ito sa sekta. Napaisip siya, saan kaya nagmula ang napakalakas na individual na ito? Ang iba pang mga piling disipulo na may mataas na ranggo sa prodigy ranking ng sekta ay nakaramdam din ng parehong pagkalito gaya ni Raymond nang matanggap nila ang balita. Nagtaka sila kung paano nagkaroon ng ganoong kalaking agwat sa pagitan ng mga nagawa ni Severin at ng kanila. Gayong pare-pareho lamang ang kanilang antas, si Severin na isang level 4 Supreme Saint ay nagawang talunin ang isang level 6 Supreme Saint sa loob lamang ng 2 buwan mula nang sumali sa sekta. Ang malinaw na tagumpay ni Severin laban kay Siam ay nakatawag din ng pansin ng ilang elder ng sekta. Ang anumang hindi pagkakasundo tungkol sa walang kapantay na desisyon ni Oscar na italaga si Severin bilang ika-6 na core disciple ay tuluyan ng natahimik. Napabulala sila sa paghanga at kinilala ang matalinong pagpapasya ng pinuno ng sekta. Umalis na si Severin sa lugar at narating niya ang paanan ng 6th Mountain nang walang kaalam-alam sa maliit na kaguluhang kanyang nilikha sa loob ng Grande Uno sect. Nababalot ang bundok ng puting hamog na puno ng enerhiya, at ang masaganang halamanan ay binubuo ng matatangkad na punong nakatindig sa ibabaw ng mga daanang natatakpan ng lumot. Mayroon pang ang ilang mababang antas na spiritual na hayop sa paligid, at ang kabuoang kapaligiran ay tila isang paraiso sa lupa. Lumipad pataas si Severin kasunod ng batong daan hanggang sa tuluyan ng masilayan ang isang tore. Ang lugar na iyon ay itinalaga para sa mga alchemist sa loob ng sekta. Sinumang may matinding interes at hangarin sa alchemy ay pinapayagang bumisita roon, kahit na saang bundok pa sila kabilang. Ang tore sa gitna ng lugar ay kapansin-pansin, at napapalibutan ito ng masiglang karamihan na hindi nalalayo sa sigla ng sentro ng isang lungsod. Bagong pitas na 5th grade na milenyo na Snow Lotus. Kunin na ninyo ang bagong pitas na 5th grade na milenyo na Snow Lotus. Ipinagpapalit ko ito sa isang level 5 breakthrough pill. Naghahanap ako ng triplet chambered na furnace. Lubos akong magpapasalamat kung may makakapagbigay ng impormasyon kung paano makakakuha ng isa. Galing ako sa 8th Mountain kung saan gumagawa kami ng mga kagamitan. May interesado bang makipagtulungan sa akin para magpanday ng furnace? Ang triplet chambered na mga furnace ay may humigit kumulang 60% tsansa ng tagumpay. Huwag palampasin ang mga gabay sa 10 bulwagan ng Alchemy Tower. Kailangan ito ng mga baguhan. May herbal booklet, identifying medical ingredients booklet, spirit beast booklet, at pill crafting booklet. Lahat ng ito ay naglalaman ng mga likas na lihim ng 6th Mountain. Kumurap si Severin habang nilalanghap ang kapaligiran. Ang kasiglahan at kasiksikan ng lugar ay halos nagbigay sa kanya ng pakiramdam na nakabalik siya sa normal na lipunan. Tahimik niyang pinagmamasdan ng mga tao at sinundan sila patungo sa Alchemy Tower sa gitna ng plaza. Natural na nakatawag ng pansin ang kanyang pagdating at nagdulot ng kaunting kaguluhan sa mga disipulo. Hindi ba yan ang kasuotan ng core disciple? Hindi ko pa siya nakikita rito dati. Siya kaya ang ika-6 na core disciple? Oo, si Severin iyan. Nagulat ako na lakas loob niyang umalis sa Pearlite Island. Hindi ba palagi siyang pinadadalhan ni Siam ng mga liham ng hamon? Ngayong nagpakita na siya rito, sandali na lang at gagamitin siya ni Siam bilang tontungan para agawin ang pagiging core disciple mula sa kanya. Hindi pa nakararating sa 6th Mountain ang pagkatalo ni Siam sa arena ng 5th Mountain. Karamihan sa mga disipulong naroon ay walang kaalam-alam na natalo na ni Severin ang kilalang henyo. Ang mga usapang iyon ay nagdulot lamang ng bahagyang ngiti kay Severin habang patuloy siyang naglalakad patungo sa tore. Ang Alchemy Tower ay may 9 na palapag, at bawat palapag ay naglalabas ng maningning na liwanag. Sa entrada nito ay may isang batong monumento na may taas na 30 talampakan. Binalot ito ng makukulay na liwanag na parang bahaghari, at may mga ukit na nakatatak sa bato.
Ang mga pangalan ay umaabot sa libo-libo. May mga ukit ng mga larawan o pangalan sa monumento, at bawat isa ay patunay ng mataas na antas ng talento ng taong iyon sa alchemy. Ang pinakataas na pangalan sa monumento ay si Alex Pilan, na bilang ikalimang sect master ng Grundy Uno sect ay siyang nagtatag ng Alchemy Tower. Libu-libong taon na ang nakalipas, si Alex, isang 8th grade na alchemist, ay nagkamit ng walang kapantay na katanyagan sa mundo ng South Sky. Ang pagiging isang 8th grade na alchemist ay katumbas ng pagiging isang paragon, at kahit ang pinakamalalakas na puwersa ay kailangang magpakita ng lubos na paggalang sa ganitong figure. Ang isang tulad ni Alex ay igagalang kahit sa isang lugar na puno ng mga talento gaya ng Midland. Sa kasamaang palad, ang kanyang iisang pusong debosyon sa alchemy ay humadlang sa pag-usad ng kanyang sariling antas, na nanatili lamang sa antas ng isang royal paragon. Dahil dito, napatay si Alex noong mga panahong iyon ng hindi pangkaraniwang paglaganap ng mga halimaw. Sa ilalim ng pangalan ni Alex ay si Celeste Mullen. Kilala siya sa kanyang pambihirang talento sa alchemy at siya lamang sa 5 core disciple ng Grundy Uno sect ang may napakataas na kahusayan sa larangang iyon. Nakilala ni Severin ang pangalan ni Celeste. Ayon sa mga bulong-bulungan, isa na siyang 6th grade na alchemist sa murang edad at may potensyal na maging isang 8th grade na alchemist sa hinaharap. Kabanata 1915. Ipinagpatuloy ni Severin ang pagtingin sa mga ranggo na nakaukit sa batong monumento. Libo-libo na ang nag-iwan ng kanilang marka sa Alchemy Tower mula nang ito ay unang maitayo. Nahahati ito sa 9 na palapag, at bawat isa ay sumusukat sa kaalaman sa botaniya, pagkilala ng mga sangkap, mga espiritong hayop, kasanayan sa alchemy, at iba pa. Ang pag-akyat sa susunod na antas ay nakasalalay sa pagpasa sa bawat pagsusuri, kaya't ang mga nakatala sa monumento ay tiyak na may pambihirang talento sa alchemy. Bigla na lamang nagkaroon ng kaguluhan sa likuran ni Severin. Tingnan ninyo, si Senior Emery yan. Siya ang pangalawa sa pinakatalento sa kasaysayan ng 6th Mountain. Susubok kaya siyang muli para umangat pa. Lumingon si Severin at nakita ang isang bahagharing guhit na bumababa mula sa malayo. Habang papalapit ito, isang babaeng nakasuot ng eleganteng kasuotan ang tuluyang lumitaw. Siya ay maselan, marangal, at may nakamamanghang ganda. Sa edad na 20, ang kanyang mukha ay napakapino, may kilay na tulad ng gasuklay na buwan, matangos na ilong, malaanghel na mukha, at mga labi na kasing kulay ng rosas. Ang buong anyo niya ay naglalabas ng isang makalangit na aura na lalo pang pinatingkad ng banayad na samyo ng bulaklak. Agad na nakilala ni Severin ang babae bilang si Emery, isa pang henyo ng 6th Mountain. Ayon sa mga balita, pangalawa lamang siya kay Celeste. Ang dalawa ay itinuturing na pinakamagagandang babae sa buong sekta, kaya't natural lamang na makaakit sila ng pansin saan man sila magpunta. Si Celeste ang pinakamaganda at may pambihirang talento bilang isang 6th grade na alchemist. Samantala, pangalawa si Emery, dahil kasing ganda rin siya at sinasabing hindi gaanong nalalayo ang kanyang kakayahan kay Celeste. Maraming lalaking disipulo ang may lihim na paghanga sa kanila. Paglapag ni Emery, diretso siyang nagtungo sa tore nang hindi man lang pinansin ang mga tao sa paligid. Naghiyawan ang mga nanunood. Hindi ko akalaing makikita ko siyang muling susubok umakyat sa tore. Sa tingin ninyo ba maaabot niya ang ika-6 na palapag sa pagkakataong ito? Mahirap iyon, sigurado. Malaki rin ang ginugol na pagsisikap ni Celeste para maabot ang ika-6 na palapag. May chismis na ang makaaabot sa ika-9 na palapag ay magkakaroon ng akses sa mga karanasan sa alchemy ng ika-5 pinuno ng sekta, na isang alamat sa South Sky noon. Hindi ko man lang kayang mangarap niyan. Sapat na sa akin ang mapabilang ang pangalan ko sa listahan ng ranggo. Tahimik na nakinig si Severin, at napukaw ang kanyang interes sa ideya na ang karanasan ng isang dating pinuno ng sekta ay maipapamana sa mga makakaabot doon. Maganda sana kung makuha ko ang sinasabing mga lihim ng 8th grade, naisip ni Severin habang bahagyang umiling. Alam niyang isa lamang itong pag-asam, dahil napakahirap nito at wala pang sinumang disipulo ng Grundy Uno sect ang nagtagumpay dito sa loob ng mahigit 2,000 taon. Matapos ang sandaling pagninilay, naglakad si Severin patungo sa tore.
Ang kanyang presensya, lalo na't suot niya ang kasuotan ng isang core disciple, ay nagdulot ng pananibik sa mga nakapaligid. Hindi ba siya isang core disciple? Iyong mula sa Pearlite Island. Haha, sino ang mag-aakalang ang bago nating core disciple ay bibisita sa Alchemy Tower? Interesado kaya siyang matutong mag-alchemy? Alam ng lahat na ang Sixth Mountain ng Grundy Uno Sect ang sentro ng mga alchemist. Wala namang masyadong mahuhusay na disipulo sa ibang mga bundok. Maaaring may talento si Severin sa antas ng lakas, pero hindi ibig sabihin ay may talento rin siya sa alchemy. Napansin ni Emery si Severin sa gitna ng karamihan at saglit lamang siyang tumingin bago agad na inalis ang kanyang paningin. Kahit na isa si Severin sa mga core disciple, may sarili siyang pagmamalaki dahil sa kanyang katayuan bilang isang piling disipulo na ang kakayahan sa alchemy ay maihahambing kay Celeste. Hindi nagtagal si Severin sa bukas na lugar at naglakad siya patungo sa Alchemy Tower. Sa isang iglap, isang malakas na dagandong ang umalangaw sa kanyang isipan at biglang lumabo ang kanyang paningin. Nang muling lumino ang kanyang paningin, natagpuan niya ang sarili na napapalibutan ng isang simulation. Bago pa man niya lubusang masuri ang kanyang paligid, isang malamig na boses ang tumagos sa kanyang pandinig. Kilalanin ng mga katangian at gamit ng 100,000 sangkap. Ang mga matagumpay na makakatapos ng gawain ay makakaakyat sa ikalawang antas. Pagkatapos magsalita ang boses, tila biglang nagpakita sa harap ni Severin ang napakaraming mga halamang gamot. Mula nang may tayo ang Alchemy Tower halos 2,000 taon na ang nakalilipas. Bawat henerasyon ng mga alchemist sa Grundy Uno Sect ay nangarap na mayukit ang kanilang pangalan dito. Ang mga nakapasok sa top 10 ay ginagantimpalaan ng sekta, at ang mga pambihirang talento ay maaari pang mapansin ng isang elder na handang tumanggap sa kanila bilang alagad. Bagamat maaaring napakahirap para sa mga baguhan ang tukuyin ang lahat ng mga halamang alchemy, ito ay halos likas na kakayahan na lamang para sa isang 5th grade high-rank alchemist tulad niya. Gayunpaman, ang dami ng mga sangkap ay nagpakunot pa rin ng kanyang noo. Magiging mahirap tukuyin ang libo-libong halamang gamot sa loob lamang ng kalahating oras, naisip ni Severin. Inunat niya ang kanyang kamay at sinimulang hawakan ang mga sangkap sa harap niya, maingat na sinusuri ang bawat isa. Hindi nagtagal, matagumpay niyang natukoy ang mahigit 100 iba't ibang halamang gamot. Pinulot niya ang isang dahon na may siyam na talulot. Novefolia, isang halamang umaabot sa ganap na pagkahinog sa loob ng 30 taon at nagkakaroon ng espiritual na katangian sa loob ng 100 taon. Ito ang pangunahing sangkap sa pagpipino ng first grade Prima Energy Peel. Sunod niyang kinuha ang isang bulaklak. Negano Flows Flower, ang bulaklak ng isang halaman na tumutubo sa mga lugar na sagana sa negatibong enerhiya. Angkop ito para sa pagbabalansi ng enerhiya ng mga pil na gawa sa positibong enerhiya. Mabilis na kumilos ang mga kamay ni Severin habang tinatahak niya ang mga halamang nasa harap niya ng may kahanga-hangang bilis. Hindi naglaon, nakilala na niya ang 500 halamang material at nanatili pa rin siyang kalmado sa kabila ng natitirang 79,000 pa. Sinumang makakakita sa kanya sa sandaling iyon ay tiyak na mamamangha sa kanyang kakayahan. Ang mga pagsusulit na ibinibigay ng Alchemy Tower ay kilala bilang pinakamatitindi sa buong sekta. Karaniwang nangangailangan ng mahabang panahon ang mga ordinaryong tao upang matukoy ang gamit ng isang halamang gamot, at ang makalusot dito ng napakabilis ay isang bagay na kakaunti lamang ang kayang gawin. Patuloy ang paglipas ng oras, ngunit ipinakita ni Severin ang pambihirang focus na nagbigay daan sa kanya upang maunawaan ang diwa ng bawat halamang gamot. Sa loob ng wala pang 15 minuto, matagumpay niyang natukoy ang 100,000 halamang gamot. Muling nagsalita ang malamig na boses mula sa Alchemy Tower. Tapos na ang pagsusulit. Nais mo bang magpatuloy sa ikalawang palapag para sa susunod na pagsusuri? Napabuntong hininga si Severin matapos marinig ang boses. Ang pagtukoy sa mga katangian at gamit ng 100,000 iba't ibang halamang gamot sa loob ng kalahating oras ay maaaring napakahirap para sa iba, ngunit para sa isang 5th grade alchemist tulad ni Severin, wala itong gaanong kahirapan. Nang malaman niyang maaari na siyang magpatuloy sa susunod na palapag, agad niya itong tinanggap at umakyat sa ikalawang palapag.
Nagbago ang kapaligiran sa paligid niya at lumitaw ang isang malaking kaldero kasama ang napakaraming halamang material. Napaisip si Severin sa sarili. Mukhang ang pagsusulit na ito ay tungkol sa pagpipino ng mga pil. Hindi nagtagal ay nasagot ang kanyang hinala nang magsalita ang boses. Gumawa ng 10 uri ng second grade na pil sa loob ng 1 oras. Lahat ng ito ay dapat may elite na kalidad. Agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Severin. Ngayon ay nagsisimula na itong maging hamon. Ang paggawa ng 10 kalidad na second grade na pil sa loob ng 1 oras ay nangangailangan ng napakabilis na kasanayan sa alchemy at kakayahang pumili ng pinakaangkop na kombinasyon ng mga sangkap. Walang pag-aalinlangan na tinanggap ni Severin ang hamon. Sa puntong iyon, kabisado na niya ang mga recipe ng 20 uri ng pil, at ang gawain, bagamat medyo matrabaho, ay kaya pa ring tapusin. Ginamit niya ang kanyang espiritual na enerhiya upang sindihan ang kaldero at maingat na inilagay ang iba't ibang kombinasyon ng mga halamang gamot sa loob nito. Sa tulong ng ilang maseselang galaw ng kamay, nagsimulang umuga ang kaldero. Hindi nagtagal, matagumpay niyang nagawa ang 10 elite na second grade na pil, at dahil dito ay natiyak ang kanyang pagpasok sa 3 palapag ng tore. Sa labas ng tore, ang mabilis na pag-akyat ni Severin hanggang 2 palapag ay naging dahilan upang maiukit ang kanyang pangalan sa batong monumento. Isang mapagmasid na individual ang agad nakapansin sa pangalang Severin sa pinakailalim ng mga ranggo. Severin Foilet, sino siya, sabi ng isang disipulo, dahilan upang mapatingin ang lahat sa batong monumento. Nang makita ang pangalan ni Severin at ang oras na ginugol niya upang makarating sa 3 palapag, namangha ang mga disipulo at nagsimulang magbulungan. Saan galing ang Severin na ito? Paano niya nagawang lampasan ang unang 3 palapag ng ganoon kabilis? Mas mabilis pa siya kaysa kay Emery. Tingnan ninyo ang tala ng kabuoang oras niya. Mas mabilis pa niyang natukoy ang 100,000 sangkap kaysa kay Celeste. Ang lahat ay pinag-uusapan si Severin. Ang batong monumento ay itinayo kasabay ng Alchemy Tower at may kasaysayang mahigit 2,000 taon. Ang sinumang pinalad na maiukit ang kanilang pangalan dito ay kinikilalang may pambihirang talento sa alchemy. Ang mga karaniwang disipulo na walang ganitong kakayahan ay halos imposibleng mailagay ang kanilang pangalan rito. Hindi sapat ang basta makapasa lamang sa mga pagsusulit. Kailangan din nilang malampasan ang mga nauna nang nakaukit sa monumento. Ang biglaang pag-angat ni Severin ay nagdulot ng matinding sensasyon dahil nalampasan niya ang kanyang mga kasabayan sa isang bilis na hindi pa kailanman nakita. Bagamat ang kanyang mga nagawa ay nagdulot ng kaguluhan sa hanay ng mga disipulo, ang pangunahing dahilan kung bakit marami ang naroon ay dahil kay Emery. Malaki ang ipinapakita ni Severin sa alchemy, ngunit sayang at nakasalubong niya si Emery. Sa kasamaang palad, hindi pabor sa kanya ang swerte. Si Emery ay isang henyo sa alchemy na halos kapantay na ni Celeste. Kung may makakahigit man sa kanya, si Celeste lamang iyon. Walang kamalay-malay si Severin sa mga usapang nagaganap sa labas ng tore. Nasa 3 palapag na siya, at muling nagbago ang kapaligiran sa kanyang paligid. Isang kaldero at daan-daang 3rd grade na sangkap ang biglang lumitaw sa harap niya, napawang mga simulation na nilikha ng Alchemy Tower. Gumawa ng isang perpektong 3rd grade na pil sa loob ng 1 oras upang makapagpatuloy sa susunod na palapag, utos ng boses. Napakunot ang noo ni Severin nang marinig iyon. Walang kahirapan para sa kanya ang paggawa ng 3rd grade na pil bilang isang 5th grade alchemist, ngunit ang limitasyon sa oras at ang hinihinging kalidad ang siyang tunay na nagpapahirap. Ang proseso ng paggawa ng pil ay nagdudulot ng maliliit na pagkakaiba sa huling produkto depende sa antas ng kasanayan ng isang alchemist at kung gaano niya kahusay hinahawakan ang mga sangkap. Alam na alam ito ni Severin matapos makaranas ng ilang pagkabigo sa paggawa ng Primal Spirit Pil sa Nunto City. Hinahati ng mga alchemist ang mga pil sa inferior quality, mediocre quality, top quality, at elite quality. Ang inferior quality na pil ay nagpapahiwatig ng mababang kasanayan, mataas na tsansa ng kabiguan, at maraming dumi. Ang mediocre quality na pil ay maayos ang pagkakagawa na may kaunting dumi at itinuturing na minimum na pamantayan para sa mga nagsasanay.
Samantala, ang top quality na pill ay nagpapakita ng tunay na galing ng isang alchemist dahil halos wala itong dumi. Ang perpektong elite quality na pill naman ay nangangailangan ng pambihirang antas ng kasanayan na nagreresulta sa halos zero na dumi. Ang ganitong mga perpektong pill ay nagkakaroon ng siyam na guhit at mas malakas ang epekto kumpara sa mga mediocre quality na pill. Napakahirap ng perpektong elite quality na pill, naisip ni Severin. Habang umaakyat siya sa mas matataas na palapag, malinaw niyang naramdaman ang pagtaas ng antas ng hirap. Sinindihan niya ang kaldero gamit ang kanyang espiritual na kapangyarihan at bihasang inilagay ang tamang mga sangkap sa loob nito. Buong focus niyang pinaghalo ang mga pil habang pinagmamasdan ang kanilang pagbabago tungo sa likidong asensya sa ilalim ng matinding init. Ang matagal na paggawa ng alchemy ay mabilis na umuubos ng espiritual na kapangyarihan at nangangailangan ng matalas na espiritual na kamalayan upang masubaybayan ang nagbabagong espiritual na likido. Dahil sa kanyang kakayahan bilang isang 5th grade high-rank alchemist, nagawa ni Severin ang isang perpektong elite quality na pill sa loob lamang ng 15 minuto, at dahil dito ay nakapasok siya sa ika-4 na palapag. May takdang oras ang bawat pagsusulit, at habang iniisip ang patuloy na pagtaas ng hirap, bulong ni Severin. Ikatlong palapag pa lang ito, pero ang mga pagsubok ay sobrang hirap na. Pagdating niya sa ika-4 na palapag, mabilis na umakyat ang pangalan ni Severin sa batong monumento sa labas. Mula sa pinakailalim ng libo-libo, umangat siya hanggang sa top 500, at nangyari yun ng napakabilis kaya't nagulat ang lahat ng disipulong naroon. Tingnan ninyo, umakyat si Severin sa ika-500 pwesto. Paano niya nagawang gawin yun ng ganoon kabilis? Akala ko tanging ang mga nakaabot lamang sa ika-4 na palapag ang maaaring makapasok sa top 500. Nilampasan niya ang unang 3 palapag sa loob ng wala pang isang araw. Nakakabaliw iyon. Lalong lumaki ang kasab-ika ng mga disipulong nasa paligid ng Alchemy Tower. Ang mabilis na pag-akyat ni Severin sa unang 3 palapag sa loob ng wala pang kalahating araw ay nagdulot ng maliit na kaguluhan sa bukas na lugar. Nang kumalat ang balita na si Severin ang bagong hirang na ika-6 na core disciple, marami sa mga naroon sa Alchemy Tower ang labis na nagulat. Hindi nagtagal, nalaman din ng lahat ang tungkol sa nauna niyang panalo laban kay Xiam sa arena ng Fifth Mountain. Kamangha-mangha, umabot si Severin sa level 4 Supreme Saint sa loob lamang ng mahigit 2 buwan at natalo pa ang isang level 5 Supreme Saint. May talento rin siya sa alchemy. Hindi ka panipaniwala na nakaabot siya sa ika-4 na palapag ng Alchemy Tower sa loob lang ng wala pang isang araw. Kahit ang pinakamagaling nating alchemist na si Celeste ay inabot ng 3 araw bago makarating sa ika-4 na palapag. Maraming disipulo ang nakatingala sa pangalan ni Severin sa batong monumento. May isang napabulalas na nakapasa siya sa pagsubok sa loob lamang ng kalahating araw at mas mabilis pa ang progreso niya kaysa kay Emery. Ngunit mabilis na sumagot ang mga humahanga kay Emery upang ipagtanggol ang kanyang kakayahan sa alchemy. Hindi na susukat ang kakayahan ng isang tao sa bilis lamang. Isa ng 5th grade alchemist si Emery. Tama iyon, hindi may kakaila na napakahusay ni Severin bilang isang practitioner, lalo na't naitaas niya ang kanyang attainment sa level 4 Supreme Saint sa loob lamang ng 2 buwan. Ngunit magkaiba ang attainment at alchemy. Oo nga, isa ng 5th grade alchemist si Emery kahit bata pa siya, at may chismis pa na nakaabot na siya sa ika-6 na palapag. Katatapos pa lang ni Severin sa ika-3 palapag, kaya malayo pa ang hahabulin niya. Mariing ipinagtanggol ng mga tapat na tagahanga ni Emery ang kanyang pangalan. Para sa kanila, isa siyang magandang anghel, at bukod pa roon ay madalas pa siyang magbigay ng mga payo tungkol sa pagsasanay sa alchemy. Hindi katanggap-tanggap na purihin si Severin kapalit ng pagbabaliwala sa mga nagawa niya. Mataas man ang katayuan ni Severin bilang isang core disciple, para sa marami ay tila kathang-isip pa rin ang ideyang mahihigitan niya si Emery sa alchemy. Bukod dito, mas sinusuportahan ng mga taga Sixth Mountain si Celeste, ang kanilang henyo. Mabilis na nakarating sa ibang mga bundok ang balita tungkol sa pag-angat ni Severin sa ranggo ng batong monumento, kaya marami ring disipulo ang dumating upang masaksihan ito mismo. Nagulat ang mga elder nang marinig ang kanyang mga nagawa.
Tunay ngang karapat-dapat siya sa tiwalang nakita ng sect leader sa kanya. Tuwang-tuwa ang mga elder ng Sixth Mountain sa pag-abot ni Severin sa top 500 ng batong monumento. Sa tamang pagsasanay, maaari siyang hubugin bilang isang 5th grade o kahit 6th grade alchemist sa hinaharap. Dagdag pa rito, ang kanyang pagiging core disciple ay lalong nagtaas sa kanyang dangal. Maitutulad siya kay Celeste, na naging core disciple dahil sa pambihira niyang talento sa alchemy. Sa loob ng Alchemy Tower, pumasok si Severin sa ika-4 na palapag at muli niyang narinig ang parehong boses na nagpapaliwanag ng mga patakaran. Nalaman niyang kahawig ng mga naunang palapag ang mga hamon ngunit mas masalimuot ng kaunti. Ang kanyang gawain ay tukuyin ang mga katangian ng 100,000 magkakaibang materyales sa harap niya at bumuo ng 100 recipe sa loob ng isang araw. Kabanata 1920. Matapos niyang makabuo ng mga recipe, ang susunod niyang gawain ay ang gumawa ng perpektong 4th grade pills mula sa mga iyon, at kalahating buwan lamang ang ibinigay sa kanya upang tapusin ang buong pagsubok. Mas mahirap ang hamon kaysa sa inaasahan ni Severin. Habang tinitingnan niya ang 100,000 magkakaibang materyales sa harap niya, huminga siya ng malalim at pinatatag ang kanyang loob. Ang pagbuo ng 100 iba't ibang pills mula sa 100,000 sangkap sa loob ng isang araw ay isang tunay na pagsubok sa pundasyong kaalaman sa alchemy, sa pagiging pamilyar sa mga katangiang medikal ng mga sangkap, at sa kakayahang pagsamahin ang mga ito upang makabuo ng isang gumaganang recipe, sabi niya sa sarili. Ang ganitong hamon ay napakahirap, lalo na para sa mga alchemist na kakapasok pa lamang sa antas ng 4th grade alchemist. Nangangailangan ito ng malalim na pag-unawa sa mga katangiang medikal ng mga pills, pati na rin ang kakayahang bumuo ng mga recipe batay sa kaalamang iyon. Bagamat napakaraming uri ng pills, iilan lamang ang talagang karaniwang ginagamit ng mga practitioner. Ang mahalagang katangian na pare-parehong taglay ng lahat ng pills ay ang katotohanang nabuo ang mga ito sa pamamagitan ng walang bilang na pagsubok at pagkakamali ng mga alchemist mula sa mga nakaraang henerasyon. Ang husay nila sa pag-unawa sa katangian ng bawat sangkap ang siyang nagbukod tangi sa kanila mula sa iba. Ngayon, ito ang matatawag kong totoong hamon. Dinilaan ni Severin ang gilid ng kanyang labi at ipinakita ang kanyang pananabik na harapin ito. Agad siyang sumabak sa pagsubok at mabilis na tinukoy ang 100,000 sangkap sa harap niya. Dahil sa matibay niyang pundasyong kaalaman, natukoy niya ang lahat ng iyon sa loob lamang ng wala pang 15 minuto at nagsimulang bumuo ng mga recipe batay sa mga katangiang medikal ng mga sangkap. Gamit ang kanyang malawak na kaalaman, divine senses, at spiritual power, matagumpay na nakabuo si Severin ng isang recipe. Ang paggamit ng libo-libong taong gulang na violet blood panax bilang pangunahing sangkap, na hinaluan ng jade-wood resin at 153 iba pang herbs, ay lumilikha ng 4th grade pill na spirit vine pill, na kilala sa pagpapabilis ng pagtaas ng attainment. Inaprubahan ng Alchemy Tower ang pill, at ang tagumpay na iyon ang lalo pang nag-udyok kay Severin na pag-ibayuhin ang kanyang pagsisikap. Natapos niya ang 100 recipe, at lahat ng iyon ay inaprubahan ng Alchemy Tower. Pagkatapos ng 7 araw ng matinding pagsisikap, narinig ni Severin ang isang boses na nagsasabing natapos at naipasa niya ang pagsubok. Dahil dito, nagkaroon siya ng akses sa ika-5 palapag ng Alchemy Tower. Sa parehong oras, kakaunti na lamang ang natitirang tao sa labas, na karamihan ay mga tagahanga ni Emery, dahil sobrang tagal ng paghihintay. Nang biglang umangat ang pangalan ni Severin sa batong monumento mula sa top 500 papuntang top 100, isang disipulo ang napakamot ng mata sa gulat at napabulalas. Ang pangalan ni Severin ay eksaktong nasa ika-100 pwesto, at ang tala sa tabi nito ay nagsasaad na nakaabot siya roon sa loob lamang ng 7 araw. Hindi makapaniwala ang ilan sa mga nakakita, habang ang iba naman ay namangha sa bilis ng kanyang pag-usad. Isang linggo lang ba ang kinailangan ni Severin upang maipasa ang pagsubok sa ika-4 na palapag at makapasok sa ika-5 palapag? Isa siyang tunay na halimaw ng kalikasan.